Ngayong itong si Troy Rosario ay balitang-balita na pupunta na dito sa Barangay Ginebra. Ang tanong ng karamihan ay sino naman kaya ang mapupunta dito sa San Miguel Beer? Dahil syempre kung si Troy Rosario mapupunta sa Ginebra, posible ang San Miguel Beer naman ang kukuha ng ibang player dahil nangangailangan din sila ng big man na magagamit. Ang tanong ngayon ay kung sino yung kukunin ng San Miguel. Ang matunog na pangalan dyan ay itong si William Navarro at itong si Arvin Tolentino. Isa dyan sa dalawa o baka parehong yan ang kunin ng San Miguel Beer. Depende kasi yan sa magiging takbo ng kanilang usap-usapan dahil syempre marami pang aayusin dito ang management bago nila makuha yung mga nasabing players. So, abangan na lang natin kung sakali nga na matuloy na makuha ng San Miguel itong si Navarro at itong si Arvin Tolentino. Sa ngayon, kung papipiliin ng SMB kung sino doon sa dalawa, sa tingin ko mas kailangan ng San Miguel Beer itong si William Navarro dahil si Navarro ay 6'7" at pwedeng maging power forward o center. Si Arvin Tolentino more of an outside scorer yan at marami na yan ang San Miguel Beer. Pero syempre makatutulong din to si Arvin. Nasa management na yan kung sino doon sa mga nabanggit ang kanilang kukunin. Kaya pwede nating masabi dito na itong management ng San Miguel Beer ngayon, diyan naman nagfo-focus ang SMC dahil kinakailangan nila na magdagdag din ng mga player dahil nakita naman natin ang Ginebra patuloy walang tigil yung pagbi-build up nila. So kinakailangan naman ng San Miguel Beer ganyan din ang gawin. Lalo na at very disappointing yung kanilang mga naging performance dito sa last conference. Plus ang San Miguel Beer hanggang sa ngayon ay wala pang import na nakukuha dahil ito si Quincy Miller ang lumalabas ngayon ay isa lang doon sa mga choices na tinitignan ni Coach George Gallant. Ngayong kalat na yung balita na itong si Troy Rosario daw ay pipirma na dito sa Barangay Ginebra sa Lunes. Ang tanong ng karamihan ay dyan ka kaya matatapos ang trade ng Barangay Ginebra? Kasi ngayon ang usap-usapan baka kumuha pa ang Ginebra ng iba pang mga players na makapagdadagdag dito sa kanilang lineup. Pero bukod dito sa mga trades na pwedeng mangyari sa Ginebra, ang pinag-uusapan ngayon ay kung magpapalit ba sila ng import dito sa darating na Commissioner's Cup. Malamang kasi ang sinabi ni Coach Timco, malaki pa rin daw yung posibilidad na si Justin Brownlee maging import nila sa Commissioner's Cup. Pero ang tanong nga dito ay dapat ba na ipahinga muna ito si Brownlee dahil alam natin na magkakaroon pa ng mga laro itong Gilas Pilipinas kontra New Zealand at Hong Kong. At pagkatapos nun ay Commissioner's Cup na. So ang tanong, pwede kaya nabigyan muna ng break ng Barangay Ginebra itong si Justin Brownlee at ibang import ang kanilang gagamitin. Dahil sa ngayon, sabi ng iba medyo napapagod na raw itong si Justin Brownlee at kung dati nagagawa ito ni Brownlee, syempre medyo iba na ngayon dahil 36 years old na si Brownlee. Aminin natin, lahat ng atleta na aapektuhan ng edad. Nakita natin si Allen Durham, malaki na ang binaba ng laro. Si Justin Brownlee okay pa rin, pero syempre, aminin natin na outperform siya ni Rondae Hollis Jefferson dito sa finals sa labanan ng TNT at Ginebra. So ngayon, pwede kaya na baka si Justin Brownlee ay ipahinga muna ng Barangay Ginebra. Ang tanong ay sinong import kaya ang pwedeng kunin ngayon ng Barangay Ginebra kung hindi itong si Justin Brownlee. Yan ngayon pinag-aaralang mabuti ng management ng Jenkins kung sino yung mga bagong import na pwede nilang kunin just in case nga napalitan na nila ito muna si Justin Brownlee pansamantala sa Commissioner's Cup. Ang balita ngayon, ito raw si Coach Chito Victorero kaya daw siya malamang matanggal dito sa pagiging head coach ng Magnolia ay dahil dito sa nangyari sa Governor's Cup kung saan nakaapat silang import at allegedly, well actually siguro totoo naman to na ang laki raw ng nagastos ng management ng SMC dito sa mga import na kinuha ng Magnolia. Kasi hindi naman biro yung kalibre ng mga import na kinuha nila, si Shabazz Muhammad, si Glenn Robinson III. Nakita natin, kinuha pa nila ito si Rice. Kaya sa tingin ko, yan talaga ang legitimate na dahilan kung bakit balak tanggalin na raw itong si Coach Chito Victorero. Ang report kasi kahit daw malapit sa management, itong si Coach Chito Victorero, mukhang hindi raw nagustuhan talaga ng SMC yung nangyari kasi sobrang laki nung nangyari na sabihin na natin
na pagkagastos kasi hindi naman nagresulta sa kampeonato. Kung sakasakali na nagresulta yun sa kampeonato, pwedeng-pwede yun na magiging acceptable yung result para dito sa Magnolia Chicken Templados at sa SMC. Kasi syempre, kung gusto ng management, alam naman nila na kinakailangan nilang gumastos. Pero yung gagamit ka ng 4 na import pagkatapos matatalo ka sa semifinals dito kontra Rain or Shine, na alam naman natin na underdog dun sa serie na yon, ay syempre malaking dagok yan. Plus, binigay pa sa kanila itong si Xavier Lucero. Kaya mukhang dyan talaga nagkakaproblema itong Magnolia. Kaya ngayon, 2 conferences na lang daw ang ibibigay dito kay Coach Chito Victorero. Kaya yan ngayon ang masasabi natin na isa doon sa mga dahilan na kung bakit siya ay posible na matanggal na. Kaya ngayon, abangan natin kung ano ang gagawin nitong Magnolia Chicken Templados kung sakali nga na matanggal na itong si Coach Chito Victorero at kung sino ang papalit. Pagkatapos makuha itong si Jordan Heading mula dito sa Terra Firma Jeep, itong Converge Fiber Excels ay mukhang hindi pa tapos dito sa pakikipag-trade sa iba't ibang koponan. At ang report ngayon ay mukhang interesado raw sila na makuha itong si Dave Ildefonso mula dito sa Northport Batangpier. Alam na natin kung ano naging istorya nitong si David Defonso at ang Northport, naging masalimuot yan. At hanggang ngayon ay hindi pa siya pinapalaro. Kumbaga nasa freezer itong si Ildefonso dahil ayaw niyang pumirma dito sa Northport Batangpier. Ang Northport naman parang porsigido na ito'y i-freeze muna. Pero tignan natin kung maganda ay offer nitong Converge at mapilitan na itong Northport na kumagat dyan. Kaya yan ang aabangan natin. Sa ngayon, itong si David Defonso, kinoconsider yan na isa sa mga top prospects pagdating dito sa PBA. Pero nga dahil hindi sila nagkasundo ng management pagdating dito sa kontrata, iyan ngayon ang dahilan kung ba't hindi siya nakapaglalaro. Mukhang malabo na maglaro dito sa Northport itong si Ildefonso dahil alam natin na nagkaroon na ng exchange itong si Danny Ildefonso, yung father ni Dave, at ang Northport. At alam natin ang Northport, SMC may hawak dyan. So malabo na itong si Dave Ildefonso ay maglaro talaga dyan. Ngayon kung hindi maglalaro si Ildefonso dito sa Northport Batangpier, kinakailangan matrade siya either sa Converge o kaya sa MVP Group dahil wala siyang ibang paglalaroan talaga dito sa SMC. Kaya sa ngayon yan ang aabangan natin kung sino ang pwedeng ipalit. Ang maganda lang dito sa Converge Fiber Excess, marami silang trade assets na pwedeng ibigay dito sa Northport Batangpier na pag-iinteresa naman ng Northport. For example, si Jeyo Ambohot, pwede nilang ibigay dyan. O kaya si Ben Phillips. O kaya si Brian Santos. Maraming mga players ang Northport na pwedeng maibigay o ang Converge. Shout out kay Joseph Pineda, Dalmacio de Guzman. Binabati din natin si Michael D., Katsakino Dokusin, Jonel Alagon at Celino Valles family, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Michael D., Dexter Domer, Katsakino Dokusin, Malyari Mascarinas, Luis Alon family, Aji Bueno at Dalina family, Dexter Domer, Joshua Giray, Espejo at Rosales family at ang iba pa nating taga-subaybay.